Ayan, pag-usapan natin kasi para malinaw sa inyo kapag ka nagkakaroon tayo ng mga topic na merong connection sa dopamine. So ano ba talaga ang dopamine at ano ang connection nito sa cheating? Okay, ang dopamine ito ay isang chemical sa utak natin na konektado sa emosyon. At ang mga emosyon na yan ay yung pleasure, ibig sabihin yung sarap ng nararamdaman, excitement, reward, motivation, anticipation. Yan yung mga emosyon na konektado sa dopamine at ito yung dahilan kung bakit masaya ka kapag may good news, excited ka kapag may bago kang crush or may bago kang nagugustuhan, gustong-gusto mong ulit-ulitin yung bagay na nakakapagbigay sa'yo ng mga emosyon na to. So kapag may bagay na nakakapagpakilig sa'yo, nakakapag-excite sa'yo, nakakapagbigay sa'yo ng validation, ng sarap ng pakiramdam, ang utak natin ay naglalabas ng chemical na tinatawag na dopamine. Tumataas siya. At para siyang reward signal sa utak natin na, uy, gusto ko siya ulit maramdaman. Gusto ko ulit ulitin. Gusto ko ulit ang ganitong pakiramdam. So ano ang koneksyon ng dopamine sa cheating? Pagdating sa cheating, itong dopamine na to ay talaga namang tumataas. Kasi nandyan yung secret relationship, yung tinatawag nga natin na masarap kapag bawal, exciting, may thrill, may bagong atensyon, parang fantasy. So kapag meron ng mga yan, tumataas ang dopamine mo kasi talagang may thrill, may excitement. Kaya kadalasan, naa-addict ang taong magkakaroon ng mga ganitong opportunity, ng mga ganitong pagkakataon, yung may thrill, yung may patago. So nagkakaroon ng addiction, ng obsession, hindi mapakali, laging hawak ang cellphone, gusto laging kausap, hindi makabitaw sa kabit o dun sa kanyang limerent object dahil hinahanap-hanap lagi itong emosyon na to dahil ang taas ng kanyang dopamine. Kasi minsan, hindi na dito yung tao ang hinahanap hindi na dito yung kabit Yung dopamine feeling na ang hinahanap dito. Bakit sa tingin natin, mas intense yung pakiramdam ng ating asawa sa kanilang kabit? Hindi dahil mahal nila kaagad yung kanilang kabit, kundi dahil bago kasi yun Bago yun, may excitement, may thrill. Lahat yun, walang responsibility. Diba? Parang hindi kagaya syempre pag mag-asawa na kayo, napakarami ng responsibility. Dito, wala pa. Puro fantasy, puro sarap, puro validation ang nararamdaman. Dopamine overload ang nararamdaman. Ang problema kapag ang cheating o ang relasyon ay dopamine-driven lamang, hindi yun tumatagal. Kasi syempre pag tagal-tagal, bababa din ang excitement yan. Mai-immune na yung brain mo na ganito ang nangyayari sa inyo, na magiging boring yan. So nawawala yung high level ng dopamine. So kapag nangyari yun, posible na maghanap uli ng bagong tao na makakapagbigay sa kanya ng ganong pakiramdam. Lumilipat sa bagong obsession, maghahanap ng bago. Kasi na-bored na dun sa kanyang current na relasyon. Ito ang dahilan kaya merong mga tao na tinatawag nating babaero, lalakero, serial cheater kasi nga paulit-ulit nilang hinahanap yung ganong pakiramdam. Pag bumaba na yung pakiramdam dito, hanap na naman ng iba. Kasi yung pakiramdam ang hinahanap. Kaya laging may bagong kachat, mabilis ma-fall, addicted sa kilig. Lagi nang hinahanap yung kilig. Kasi na-addict na sa dopamine cycle. Ito ang dahilan kung bakit minsan nagkakaroon ng yung naboboring na sa relasyon, sa pagsasama ng mag-asawa pag tumatagal na. Kasi lalo na maayos ang relasyon ninyo, andyan yan, kalmado yan. Predictable, alam nyo na anong mangyayari araw-araw. Emotionally secured kayo. Stable yung relasyon nyo at pagsasama nyo. So walang dopamine high dyan. Hindi tumataas ang level ng dopamine. Papaano kung yung asawa mo ay emotionally immature? Thrill-seeking, naghahanap ng thrill. Emotionally empty. Posible maghanap ng excitement. Kaya nahuhulog sa
pagloloko. Kaya tandaan nyo lang na hindi lahat ng matinding feelings kaagad ay true love. Pwedeng chemical high lang yan ng dopamine at sasamahan pa yan ng emotional escape. Pero hindi excuse na sasabihin nyo na na-fall lang ako, hindi ko napigilan kasi yung dopamine ko ay tumaas. Hindi excuse yan para mag-cheat kasi meron kang responsibility kapag committed ka sa isang relasyon o sa isang tao. So dapat meron kang self-control at accountability pa rin para hindi ka mahulog sa ganito. At sa huli, ang cheating minsan ay hindi dahil kulang ang asawa, kundi dahil ang tao ang naging addicted dun sa emosyon na yun, dun sa excitement na yun, dun sa validation at sa fantasy. So, minsan talagang hindi mo pwedeng isisi na kaya nag-cheat ay dahil sa asawa, may kulang ang asawa. Hindi eh. Paano kung napasok nga sa ganito? At hindi pinigilan, hindi kinontrol sa simula pa lang. So, hindi ito pwedeng ibato dun sa asawa na kasalanan niya kaya ako nag-cheat. So okay, I hope ay nakatulong sa inyo ang information tungkol sa dopamine. Dito mo maiintindihan kung minsan bakit ang iyong asawa o ang iyong partner ay parang naging ibang tao, parang nag-iba talaga. Ngayon naman ay dito tayo sa oxytocin. Ano naman ang oxytocin? Anong koneksyon ito sa relasyon? So ito ay isang hormone sa katawan natin na tinatawag din siyang bonding hormone or love hormone. Kasi ito ang tumutulong sa atin para magkaroon tayo ng closeness at attachment at tiwala at emotional connection dun sa taong kasama natin. Kailan lumalabas ang oxytocin hormones? Ito ay lumalabas kapag merong yakapan, holding hands, kiss, syempre yung pagtatalik, yung intimacy, cuddling, yung mga yakap-yakap, eye contact, emotional closeness. Kaya mas nakakaramdam tayo ng intense ng attachment sa isang tao dahil dito. Dahil dito sa oxytocin na pinoproduce sa ating katawan, dahil dito sa mga activity na to, yan nga mga yakap, yung mga halik. So ano ang koneksyon ng oxytocin sa relasyon? Kapag mataas ang ating oxytocin sa ating katawan, mas attached ka dun sa partner mo, mas kampante ka, mas emotionally connected ka, at safe ang pakiramdam mo dito sa tao na to. So bakit naman mahirap makamove on minsan kapag meron kang oxytocin bond? Kasi kapag matagal kayong nagkasama, madalas ang intimacy ninyo, naging emotionally vulnerable ka dito sa tao na to, lumalalim ang bonding ninyo. Kaya kahit minsan toxic na yung relasyon, hirap ka pa rin bumitaw dahil dito sa pakiramdam na to. Ano naman ang koneksyon ng oxytocin sa cheating? Kapag ang isang tao ay laging kausap ang kanyang kabit o ang kanyang kalimerent object, meron silang emotional intimacy, meron din silang physical intimacy, 'di ba? Nagtatalik sila, laging magkahawak. Posible na tumaas ang kanilang oxytocin. At kapag nangyari yon, lalo nang lumalalim ang kanilang attachment. Kaya minsan, hirap makabitaw sa affair. Feeling nila ay pag-ibig na yon, pagmamahala na yon, love na yon. Emotionally bonded kasi sila. So ano naman ang difference ng dopamine sa oxytocin? Ang dopamine kasi, di ba doon sa na-discuss natin sa una, tumataas ang dopamine kapag merong excitement, thrill, obsession, kilig, ba? Pero ang oxytocin naman, tumataas siya kapag merong bonding, comfort, attachment, emotional closeness, nakukuha nga yan sa intimacy most of the time, at nakakaramdam ng safe space dun sa tao na yon. So yan yung difference ng dopamine at oxytocin. Kaya sa affair minsan, ganito ang nangyayari. Mauuna si dopamine. Kasi si dopamine ang magbibigay sa'yo ng obsession, ng kilig. Tapos, to follow, si oxytocin. Kasi si oxytocin naman ang magbibigay ng attachment, ng bonding. Kaya lalong nahihirapan bumitaw sa isang affair, sa isang relasyon. Pero tandaan ninyo na ang chemical bonding, hindi ibig sabihin yan, love ka agad yan, na pagmamahal ka agad yan. Kasi minsan, pwede pa rin maging toxic ang relasyon
kahit na chemically bonded kayong dalawa. Pwede pa rin maging manipulative ang relasyon, trauma, unhealthy na relasyon, pwede pa rin yan. Kaya kadalasan, nagtataka tayo, bakit maayos naman ang pagsasama ng mag-asawa pero bakit nagkakaroon ng ganito, ng cheating or naghahanap ng iba or natutukso sa iba kasi nga ang healthy na marriage, na relationship, mababa na ang dopamine rush kasi wala na yung high ng excitement. Pero dapat mas lumalalim naman ang bonding ninyo dahil sa oxytocin. Kasi kung talagang maganda ang pagsasama ninyong dalawa at alam ninyo paano i-keep ang spark ng relationship ninyo, kagaya nga nung napanood nyo na video na ginawa natin, yung 777, yung paano i-keep yung spark ng relationship, yung palagi kayong may intimacy, lumalabas kayo. So kapag alam nyong i-maintain ang intimacy sa inyong relasyon, so mataas palagi ang oxytocin ninyo. So maganda ang bonding ninyo, ang emotional attachment ninyo. Kalmado ang relasyon, secure, safe, connected. Ang problema nga lang dito, kung immature talaga yung partner mo at naghahanap ng thrill, talagang papasukan naman siya ng dopamine rush, ay talagang makakahanap to ng iba. So sa marriage, dun sa pagsasama ninyo, lalo't matagal na kayo, huwag kayong tatamad-tamad. Talagang kailangan yung mag-invest dito ng effort, ng time, para palagi kayong merong bonding, palagi kayong merong intimacy, palagi kayong merong connection na dalawa. Yan nga, yung mga paghawak sa kamay, yakap, syempre yung pagtatalik at yung pagde-date. So pag na-maintain yon, magkakaroon ng feeling ng security sa marriage. So maaaring makaiwas sa tukso kapag ganitong na-maintain ninyo ang emotional attachment ninyo ng healthy. So meaning ang dopamine, ang simula niyan ay yung attraction. Siya yung simula. And then yung oxytocin naman, yan ang tumutulong para lalo kayong maging emotionally attached. Yan yung pinaka magbaband sa inyong dalawa.